Ka-diagonal ni CC Rondina, confirm na kayang tuloy sa Titans? Na-etsapwera noon sa PLDT, ngayon road to CMFT na. Good defense and offense, sa wakas di na nag-iisa si Rondina. At Cherry Tigo, new recruit from a former F2 Logistics. Mga fans ayaw sa magiging desisyon nito. Good day ka-trending! This is Kuya Jeff, the voice artist of this channel. Bago natin yan pag-usapan ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at hampasin notification bell para maging updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Dahil nga sa napakainit ngayon sa labanan sa pagre-recruit ng mga players, ay marami na nga sa ngayon na todo bantay sa mga club teams na kung sino ang masisilat nito na galing sa Cargo Movers. Ngunit ibahin nyo ang Titans dahil mukhang hirap nga itong makarecruit man lang ni isang player sa F2. Pero may isa ngayong kumakalat sa social media na isang outside hitter ng isang club teams na mukhang matutuloy na ito sa koponan ng UB, kaya't magiging magandang contribution nito para sa Titans. Dating starter ito ng PLDT, ngunit dahil sa pagdating ng isang Phil-Am na si Davison ay nawala nito sa kanyang posisyon as starter ng team. Ngunit nagiging sub na lang ito minsan at hindi pa nagagamit. Ngayon ay lumalabas na sa social media sites ang kanyang pangalan na isa sa magiging kadiagonal ni Rondina raw as outside spiker ng CMFT. Well, very diverse nga itong si player dahil kahit saan mo naman itong ilalagay ay magko-contribute ito sa kanyang kupunan. Kilala niyo na ba kung sino ang tinutukoy ko? Siya ay walang iba kundi si Marian Mendres o kilala bilang Mian Mendres, a former UA player at isa sa tagabuhat ng dating kupunan nito. Kasamahan nga nito si Adorador before na isa ring pinagkakatiwalaan na ng Cherry Tigo ngayon. As time goes by ay naging player rin si Mian Mendres sa PLDT at isa nga ito sa starter ng high speed hitters kung saan siya nga isa sa mga nagpapahirap noon sa Titans. Mas nag-improve nga itong si Mian sa pagko-coach sa kanya ni Coach Ronald Ricafort. Ngunit dahil sa pagkakaroon nito ng panibagong outside hitter na si Davison, ay hindi na nga natin ito masyadong nakikita sa loob ng court. Dahil nga rito ay mukhang ito nga magiging dahilan sa paglipat nito sa koponan ng Titans. Napapanahon na rin siguro na may makakadiagonal si Rondina na isa ring tagabuhat ng koponan. Sa kabilang dako naman may isang rumored player galing F2 Logistics ang mapupunta ngayon sa koponan ng Cherry Tigo. Di nga ito nagugustuhan ng kanyang mga taga-suporta dahil sa pangambang baka hindi ito magagamit at magiging substitute na lamang o baka magiging service specialist lang ng kanyang malilipatan. While Cherry Tigo has a lot of wing spikers na malalakas na at magagaling pa. Pinapangunahan nga ito ni Ea Laure at AJ Laure. May Adorador pa at Robles na isa rin sa mga pamatay ni Coach Kung Fu. Ito nga ang dahilan kung bakit hindi gustong mapunta ng mga fans nito sa Cherry ang nasabing player. Ang tinutukoy ko rito ay si Aragalang. Ayon nga sa isang source ay mukhang sa koponan na ito matutuloy ang dating outside hitter ng Cargo Movers. Ngunit who knows kung tutuloy na ba ito sa panibago nitong koponan. Ngunit kung sa Cherry man ito mapupunta ay baka kailanganin ng Cherry Tigo na magbawas ng isa pang outside hitter upang may pasok man lang si Galang na hinahangaan ng karamihan. Lahat ng ito ka-trending ay ayon lamang sa ating masusing pagre-research at hindi pa talaga ito official. Maaari pa itong magbago dahil nasa players na mismo ang magiging desisyon in the future. Sa atin lang ay maibigay ang bagong balitang ating nakalap sa lahat ng social media sites na magiging basihan natin sa ating mga balita. Ka-trending, isa ka ba sa magiging masaya sa lipatang nagaganap sa PVL? Sinong player ang gusto mong malilipat sa panibagong kupunan? I-comment mo na yan. So that's it for today's video, ka-trending. Don't forget to subscribe at hampasin ang notification bell para updated ka sa latest Pilipinas volleyball trends. Thanks for watching. Bye for now!